Magandang hapon po mga kababayan. Kung napapansin po ninyo, napakagulo ng aking background. Kasi nga po, pagpasensyahan nyo na muna po. Kasi nag-aayos ako ng aking kwarto. Magulo pa siya. Sa weekend pa available yung makakatulong ko, kaya magulo pa siya. Now, ito po ang gusto kong talakayin with you. Ito nga po na kaguluhan na nangyari tungkol dito sa napapabalitang kudeta na ang nag-umpisa po nito. Actually, ako matagal ko nang alam to pero lately nga po, just I think 3 days ago, na parang na-confirm ito by no less than the chief of the armed forces na si General Browner, na nagbanggit siya ng mga destabilization efforts na nililinaw niya ang pagkakaiba ng destabilization efforts sa destabilization plot, na aminin natin sa hindi, synonymous lang naman yun. Parehas lang yun. Parehas ang ibig sabihin. Nagbanggit pa siya ng kudeta. Tapos ngayon, binabawi niya, dedication na miskot. Na-miskot, dinig na dinig sa kanyang speech. Ngayon, ano kayang ibig sabihin nun? Ano po kayang ibig sabihin niya? Napagalitan ba siya ng kanyang ng Commander-in-Chief or ng Secretary of National Defense na kumbaga ito po kasing ganitong balita kudeta, destabilization, pagpapatalsik ng Pangulo, para po kasi itong mayroon na tayong trauma tungkol sa bagay na ito. Dahil nga po yung pangyayari noong 1986, yung People Power Revolution, na nawala po yung ating pinakamamahal na best president ever, na si Apu Lakay. And then actually, the following year ata, 1987 ba yun? Yung coup attempt naman against Cory Aquino, na naging madugo. Na kumbaga, ang usapin po ng kudeta, hindi po magandang pag-usapan. Lalo pa, dapat kasi maayos na itong ko. Lalo pa na, ang nagbabalita nito, na ang balitang ito ay nanggagaling pati sa, hindi man lang basta ordinaryong sundalo na pwedeng marites lang, kundi publicly announced by the chief of staff, chief ng armed forces mismo, na diba, ang kudeta usually ay, ang kudeta talaga, ang may promotor niyan, ang may gawa niyan talaga ay military force, armed. Kasi pag sinabing kudeta, madugo yan, violente, with the use of armas. At biruin mo naman kung patatalsikin ng Pangulo. Hindi po magandang balita ito, hindi ito biro. Ito po ay napakaseryoso, na hindi pwedeng sabihin na na-misquote, na nabigla lang. Kasi sa totoo lang po, kung hindi mo man maintindihan itong si General Browner kung anong pumasok sa isip. Kasi po, pag sinabing kudeta, ang talagang totoong kudeta, yan po ay sikreto. Palihim po yan na isinasagawa. Secretly done para maging successful. Ngayon, kung ipinagpaalam pa sa existing or active na chief of staff ng armed forces mismo, ano yun? Para bang it's a joke, 'di ba?
Kasi bakit ka magpapaalam, bakit mo hihikayatin yung mismong pinaka-head ng armed forces? Sira ulo ka ba na ikaw na gustong magkudita, ikukwento mo pa at doon pa mismo sa pinakamataas na opisyal? Di ba? Baka ini-etching lang siya nun. Pero ito ako po naniniwala po ako sa kanya na talagang mayroong mga destabilization efforts. At alam na natin kung sino ang may pakulo nito, may pakana nito. No need to explain, no need to say. Ang nangyari lang po kasi siguro ito, bata pa ba ito si General Browner? Pero, being a high-ranking official of the armed forces, bago ka man pati na tungtong dyan sa posisyon na yan, dapat dumaan ka na sa matalino ka dapat. Magaling ka pati sa mga intelligence, di ba? Know what I mean? Lalo na ang tungkol sa kudita. Dapat po, kung totoo man, General Browner, kung totoo man na mayroong kumausap sa inyo, alam nyo kung anong dapat nyong ginawa. Unang-una ipinaalam ito sa inyong sa Secretary of National Defense at lalong-lalo na sa Commander-in-Chief na yun nga ang gustong patalsikin, si President Bongbong Marcos. And then from there gagawa kayo ng paraan na huwag itong matuloy without even informing the people. Hindi dapat nalalaman ng taong bayan na may mga ganitong plano, mga ganitong mga kaguluhan. Dahil ito po ay magdudulot ng matataranta po yung tao. Matatakot yung tao. At isa pa, kung may mga banta, kung ganyan po na may mga banta sa seguridad sa stability ng government, paano yung mga investors? Magaganahan pa kaya yung mga foreign investors na pumasok dito? Na yun nga, may nakaambang pa nga, mayroon palang nakaambang panganib, kaguluhan, na destabilization of the government. Ang mga ganito pong klaseng problema, General Browner, hindi po kailangang, hindi dapat malaman ng publiko. Kailangang malaman ito ng publiko kung talagang nandyan na at kung talagang wala na talagang atrasan. Para naman para yung public ay makapaghanda. Pero kung ganito, nasa ganitong stage pa lang, dapat ito pinuputol. Sabi nga ni Martin Romualdez, nipped in the bud. Diba? Hindi dapat ipaalam sa taong bayan ang mga ganitong problema. Diyan pa lang sa ranks ninyo, ay isolve nyo na. Ano ba ang dapat gawin dito sa mga, ang sabi nyo, kinausap kayo ng mga retired generals? O sino yung mga kumausap sa inyo? Hindi ba dapat ginawa nyo na kagad ng paraan? Ito ang mga ito na may plano palang pabagsakin ng gobyerno. Dapat ito inaaresto Kinakasuhan dapat ito. Hindi yung, para kayong nag-usap lang na, pare inuman tayo. Parang ganun lang. My God, this is a serious thing. Kinabukasan ng bansa ang nakasalalay dito. Tapos ganun lang. Para kayong nagkwentuhan na, pare, pahiram ng motor. Pare, imbitado kita sa, magninong ka sa anak ko. Tipong ganun lang. My goodness. Para naman kayong mga elementary. Hindi po basta biro
ang issue na kudeta. Tapos ito parang napagpiyastahan na ng mga tao. Para bang ang ibig sabihin nito, bakit may gustong mawala ang ating presidente? Bakit? Hindi kontento sa pamumuno ng presidente? May mga maliba ang ating presidente. Bakit kailangan siyang tanggalin ganito kaaga? Buti pa si Apo Lakay umabot ng more than 20 years bago pinagplanuhan na patalsikin. Ito 2 taon. Anong klase naman tayong mga tao? Para ba tayong sumubo ng kaning mainit na iluluwa? Kung hindi na natin kayang, kung namamalian po tayo sa palakad ng ating Pangulo, hintayin yung, dagdagan nyo pa ng ilang taon. 6 na taon yan, no? Hindi pa nga para kumbaga sa tanim, kapupunla pa lang nung buto sa lupa. Kauusbong lang, oh. Hindi pa nga nadidiligan, hindi pa nalalagyan ng abono, hindi pa namumulaklak, hindi pa namumunga. Katatanim lang, ano ba kayo? Kayong mga nagbabalak dyan ng lintik na kudeta na yan. At alam namin kung sino kayo. Masyado naman kayong mga ganid. Masyado kayong nagmamadali. Lumamo na kayo ng 6 na taon. Hindi pa kayo nakontento sa 6 na taon na pinagnilamo ninyo. Tapos ngayon palalayasin nyo yung kauupo lang at kayo naman uli ang papalit. Natural, alam namin kung sino kayo. Sino pa ba namang iba ang magbabalak, ang gugusto na mawala ang nakaupo na ang magmamana, ang magkikinabang ay itong pangalawang Pangulo? Hindi ba? At talagang may plano kayo na patalsikin yung, di ba? Ang kakapal ng mukha ninyo. Ang kapal ng mukha. Sa totoo lang mga kababayan, napakakapal. Samantalang sa totoo lang, itong gusto nilang iupo ay napakabobo. Nakita ninyo sa mga interview, doon sa budget hearing, hindi nga makasagot sa mga tanong. Mga simpleng tanong, very basic na tanong na dapat alam niya. Hindi nga masagot, laging no comment. Magiging Pangulo ka ng bansa, no comment? Laging no comment? Oh, may undersecretary will answer that question. Bakit ikaw, anong ginagawa mo? Ikaw yung intended para sa iyo? Yung tanong. Ituturo mo yung USEC, yung ASEC, kasi wala kang alam. Wala kang alam at hindi mo alam ang trabaho mo. Hindi mo alam, wala kang alam, walang alam, walang laman ang utak mo. Nandyan ka lang para magkamal ng pera ng bayan. Magagalit yung mga DDS. Bahala kayo sa buhay nyo, wala akong pakialam. Ang kakapal ng mga mukha. Alam ninyo, kung talagang mahina o walang kwentang mamuno si Bongbong Marcos at kung si BP Sara yung vice presidente, kung BP Sara man yan o kung sino man, kung talagang mas nakikita natin na mas magaling siya, hindi ako no comment ako. No comment. But at this point, kahit papano, mas magaling si Bongbong Marcos. Mas maayos siya kaysa dito sa gustong pumalit. Unang-una, dahil dyan sa stand sa West Philippine Sea, na sa ngayon, yan po ang pinakang importante.
pinakang importanteng issue sa ngayon, yung tungkol sa West Philippine Sea at yung food security natin, na ginagawa naman nga ng paraan. Kayo lang ang masyado kasi kayong hindi makapaghintay. Wala pa ngang isang taon sa pwesto yung tao, hinahanapan na ninyo ng 20 pesos per kilo of rice na hindi naman nga niya ipinangako. Dream lang. At ginagawan nga ng paraan. Gaya ng sabi ko, yung buto ng halaman, kakapunla pa lang. Kauusbong pa lang. Hindi pa lumalago, hindi pa namumulaklak, kailangan pang alagaan. Kaya mag-antay kayo. Okay? Pasensya na po kayo sa ating background, mga kababayan. After several days siguro, gaganda na ito. Gagandahin ko siya. O sige po mga kababayan, ako'y nagmamadali kasi ihahatid ko yung sister ko sa bus terminal kasi bibiyahe siya ng Manila. Thank you for watching and I'll see you in my next vlog, okay? Peace!